O eto, mga minamahal, sampal po ng katotohanan dito nga po sa ating napaka-assuming na si Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo kasi, ito yung pinapakalat nilang post ng Okta Research. Yan o, umabot daw po ng 75% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte at 64% naman po ang kanyang performance. While itong si PBBM po, ang trust rating, 33% lamang. Tapos yung performance rating is 29%. Eh nauna ko na nga pong sinabi sa inyo na finact-check po sila ng Okta Research. Ang sabi nga dito ng Okta, di ba? Oh, survey showing VP Sara had higher ratings than PBBM is false. Yan yung sabi ng Okta Research Survey. And kung makikita nyo din dito, mga minamahal, yan pro Marcos, 36%, pro Duterte, 18%, neither pro Duterte or pro Marcos, 26%. Yung hindi nila alam kung saan sila papanig. Ito naman yung mga confused. 'Di ba? Yung wala talagang pinapanigan is 12%. So ngayon, ito yung balita. Panood natin sa inyo. Sampal kasi ito ng katotohanan sa mga assuming na mga attack dogs ni Vice President Sara Duterte. Panood ko sa inyo, mga minamahal. Mas maraming Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa sa kampo ng mga Duterte. Ito ang lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research. Base sa tugon ng masa survey na isinagawa noong nakaraang buwan, 36% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang Diba? Pansinin nyo, malaking kahiyan to, mga minamahal. Pro Marcos, 36%. Pro Duterte, 18%. Tapos i-insist ninyo na meron kayong humigit kumulang 70+% na trust and performance rating. Hibang ba kayo? Alright. Continue. 15% ang pabor sa mga Duterte. Samantala, 26% ng mga respondent ang nagsabing hindi sila panig sa alinman sa dalawa at 12% naman ang hindi sigurado o tumatangging sumagot. At lahat naman yan, may basihan tayo. Alam nyo kung bakit? Kasi uulitin ko sa inyo kung madami, mga minamahal, ang pro Duterte ngayon, kung madami hindi aabot dito nga po sa 73%. Sana ba yung 73%? Hindi aabot ng 73% mga minamahal ang mga Pinoy na gustong harapin ni VP Sara yung impeachment court. 'Di ba? Nagigets ninyo? 73%, 73%. Ng mga Pinoy bet harapin ni VP Sara ang Senate Impeachment Court. Hindi aabot ng 73% yan, di ba mga minamahal, kung gusto nila itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is pure mind conditioning. Siniset na nila ang mga Pilipino, di ba, sa kaisipan na ay malakas si Sara Duterte. Ay, ganito siya kalakas, ganito siya ka-powerful. Mind conditioning yung ginagawa nila. Kaya nga madami yung troll farm ng former President Duterte. Sobrang daming troll farm. Imagine nyo may troll na nga na vloggers, may troll farm pa sa mga comments, reaction. Talagang grabe yung yung dumi ng klase ng politika sa kanila. Nakakahiya to sobra. Diba, imagine nyo na lang para masabi na malakas itong si Sara Duterte, PPKN nyo yung survey. Tapos ngayon na kayo ay biglang finact-check ng Okta, yung Okta Research Group mismo, galit na galit kayo na parang kayo patong gustong manakit. Nakakaloka to. Diba? Imagine nyo na lang yan Kayo papayag kayo na mabiktima kayo ng fake news? Walang tao ang deserve na makarinig ng fake news. Kaya nga hanggat nandito kami, diba, i-debunk natin yan. Okay, may magsasabi nun, hindi kasi, pro Marcos Mga minamaling niyo ako pro Marcos, pro administration ako. Sumusuporta ako sa administrasyon dahil nakikita kong may tama. Iba yung pro Marcos kasi diehard loyalist yon.
tayo, pro-admin tayo. Sinusuportahan natin ang administrasyon para po sa ikabubuti ng ating bayan. Diba, hindi naman kasi tayo bulag-bulagan eh. O, tingnan ninyo. O, diba? Kung pro-loyalist ako, dapat sana si Lagdameo, hindi ko tinira. O, tinira ko, diba? Kasi nga, hindi naman tayo bulag-bulagan. O, anong ginawa ni Lagdameo? O, ginagawa ng issue, yung berm. So, hindi tayo nakapagpigil, tinira natin. Kung kung loyalista talaga ako, mga minamahal, yung mga nasa loob ng administrasyon ng PBBM, sana, diehard din ako kung sumuporta. Kaso hindi eh. Diba? Pag may mali, banatan natin yan. Siyempre, pag tama, kailangan natin bigyan ng magandang boses. Yan, i-echo natin yan. Tingnan nyo ito si Camille Villar. Diba? Nasa administrasyon siya. Kung diehard loyalist ako, 12-0 yung boto ko sana sa senatorial slate ni PBBM. Kaso, hindi naman 12-0. Diba? Hindi 12-0 yung boto natin. Hindi 12-0. Siguro mga 5. 5 out of 12. Yan lang yung ilan lang yung matino dyan eh. Matino ba si Camille? Matino ba si Pia? Ha? Si Tolentino na balimbing? Matino ba yan? Di ba hindi? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ginagawa natin dito, mga minamahal, tinutulungan natin yung administrasyon. Kung hindi maganda, bakit natin bibigyan ng suporta? Diba? Anyway, going back sa ating topic, yan po sila eh. Matindi gumawa ng fake news. Ganyan sila katindi. Ngayon, pahiya. Diba? Pahiya. Oh, mamaya may iiyak na naman. Iko-content naman ako. Oh, may mahali siya, sinabihan na pahiya si Sara Duterte. Ang sinasabi kong pahiya kayo sa mga ginagawa niyong fake news. Tapos ngayon na napafact check kayo, galit kayo. Huwag ganun. Diba? Isa tong uri ng panluloko at mind conditioning. Kagaya ng ginagawa ng kanyang ama. Di ba? Para mailigtas itong si Sara Duterte sa impeachment. Gets ninyo? Ang tagal na nating nagko-komentaryo dito. Hindi naman ata tayo pinanganak kahapon. Alright. So, yun po, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Dito nga po sa mga pinapakalat nilang fake screenshot. Diba? Mga post na mataas daw yung survey. Halatang edited naman to. Alright? So, pahingi lang po ako ng comments, mga minamahal. Tapos, pakiclick na din po yung like button. Diba? At i-click nyo din yung subscribe. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. And also, hit the notification bell. Bakit i-hit ang notification bell? Para lagi kayong updated sa mga video na ipapalabas at ina-upload natin. Yeah? So anyway, yun lamang po. Ingat mga kababayan.